Ipasagot muna natin 'to sa kanila, bro. Hindi ko alam kung ano 'to kasi ang pangalan niya naka-Chinese. Hindi naman ako marunong magbasa ng Chinese. Kung Korean lang sana 'to, mababasa natin. Naka-Chinese, sabi niya, sagutin daw natin kung bakit dinagdagan ang aral ni Kristo. Ano daw ang karapatan natin? Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ipasagot muna natin 'to sa kanila, bro. Hindi ko alam kung ano 'to kasi ang pangalan niya naka-Chinese. Hindi naman ako marunong magbasa ng Chinese. Kung Korean lang sana 'to, mababasa natin. Naka-Chinese, sabi niya, sagutin daw natin kung bakit dinagdagan ang aral ni Kristo. Ano daw ang karapatan natin? So, bro Nasyo, boy Litra, anong sagot natin ito? Dinagdagan ba ang aral ni Kristo? Okay, ito yung pasagot natin. Ang sagot dito, wala kami dinadagdag sa aral ni Kristo at be specific. No? I-specify mo kung ano yung aral na dinagdagan. Ano kasi kung yung tanong napaka-broad ng question eh. Assumption ng probata yan kasi yung tanong Assumption mo, probata. assume ka na kaagad. Bago mo i-assume, patunayan mo muna bago kasi nag-assume ka nag-conclude na kaagad sa tanong mo. Nag-conclude ka agad. Assuming yan eh. Assuming yung tanong. Sige lang eh. Okay, go ahead, Brother Jando. Sana. Kung sabihin nila ngayong dinagdagan, i-prove nila kung ano yung dinagdag. Ano yung dinagdag? Sabihin nyo ngayon, rosary. Sabi naman ni Kristo, ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Pinahintulot sa amin ng rosary, di wala kayong magagawa doon. Ganun lang naman, simple yun eh. Isang talata lang yung, ano natin dyan. Ba't kayo merong sign of the cross? Pinahintulot ng aming iglesia eh. Kaya kayo ba inutusan? Kami yung inutusan dyan. Actually, kami lang yung iglesia sa mundo na may edad na 1,972. O kayo, ilang taon na yung iglesia nyo? Hindi tayo yun. Ito ay from Muslim Islam. Sabi ni Muslim Islam, bro JD, pakitanong lang, ano ang source ng Roman Catholic religion? Maliban sa Bible. Utos ba ito ng Santissima Trinidad, ang RCC sources? Salamat at purihin ang kaitaasan. Yung source natin, yung tinatawag na na deposit of faith. Dalawa lang, oral tradition at saka yung written tradition. Tapos, siyempre, parehas yan kinakanon. Kung ano lang yung kinanon ng oral tradition ng church, dun sa first century na aral ng mga apostol, ayun lang, hindi kasama yung mga tradisyon ng tao na hindi kinakanon. Kasi mayroong mga oral tradition na hindi naman siya banal or yung mga gawa. Kasi dati pa may mga heretic na eh. Tapos yung Bible, tapos ang authority diyan na mag-interpret yung magisterium at ang katibayan na totoo mag-interpret ang magisterium dahil ito'y kayang paniwalaan ng buong iglesia. Kahit hindi naman lahat ng miyembro ay nakapag-aral, kaya nilang itong dalhin kasi meron kaming tinatawag na supernatural sense of faith. Ibig sabihin, buong iglesia, kahit hindi nag-aaral ng theology, kaya naming paniwalaan at sang-ayunan yung malalalim na doktrina na itinuturo ng magisterium gamit yung Bible at oral sacred tradition. So yun. Salamat, Bro Jando. From Ronnie Rica Plaza, tanong lang po, Bro Jando, ang katawan ba ni Jesus naiwan ba sa lupa at naging alikabok? Sa akin, bro, hindi. Ayun. Hindi naman naiwan sa lupa yung katawan ng Panginoon. Actually, umakyat sa langit. No, biblical naman yan. Actually, kahit hindi na natin ibigay yung chapters and verses eh. Common knowledge yan eh.
Mahalaga kasi Panginoong yung Hesukristo. pagkabuhay ng Sige, ating Panginoong sige. Jesucristo kasi nung nabuhay siyang muli, sinabi niya, di ba, huwag mo muna akong hawakan sa John 20. Sapagkat pupunta ako sa aking ama, inyong ama, aking Diyos at inyong Diyos. So yung pangako niya na ipagtatayo ko kayo ng isang dako, dun yun sa kalangitan at yun yung ating sa piling ng ama. So pupunta siya doon dahil meron na tayong betrothal, yung paunang kasalan sa pamamagitan ng bautismo. At yung fulfillment ng kasalan, iyon yung pagpunta natin dun sa kalangitan kasama ng Ngayon, yung pagkabuhay ni Kristo, iyan kasi yung paunang patikim ng pangako. Ibig sabihin, meron talaga tayong pruweba na basta manalig lang tayo sa ating Panginoong Jesucristo, makakasama tayo sa muling pagkabuhay at doon tayo sa Kanya makakapiling natin ang Diyos ng mukhaan. At yung makikita natin ang mukhaan ang Diyos, ito yung benefit natin, no? Na sa kabila ng pagkakasalan nila Adan at Eva, mas maganda yung status natin kaysa nung dati na kila Adan at Eva. Kasi kila Adan at Eva, hindi pa nila nakita ng mukhaan ang Diyos. Samantalang nung hinayaan nilang nung nagkasala sila, sa pamamagitan din ng bagong Adan, makikita natin ang mukhaan ng Diyos. Yun yung ating fulfillment ng lahat ng bagay. Beatific vision. Beatific. Kasi pagka nakita mo ang Diyos, wala ka nang hahanaping pang iba eh. Talagang satisfied na talaga yung buong pagkatao mo. Kasi makikilala mo na at makakasama mo na ang lumikha sa'yo. Kasi tayo nilikha para sa Diyos. So yun yung ating sagutan. So ang nangyari, bro, hindi talaga nabulok yung katawan ng Panginoong Hesukristo. Kung titignan mo yan, bro, sa John 6, no? Sabi ng Panginoong Hesukristo, para to make sure na ang kanyang katawan ay hindi mabubulok, no? Ang sabi niya, what if you see the Son of Man ascending to where He was before? So, yung sinasabi niyang babalik siya kung saan naroon siya dati, that is from eternity past. No? From eternity past, therefore, walang kabulukan yun, bro. Kaya nga, katunayan dun, Bernas, di ba? Yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Tomas, sinabi niya kay Tomas, ilagay mo rito ang iyong daliri. At tinan mo ang aking mga kamay, ilapat mo rito ang iyong mga kamay. At ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan kundi sumampalataya ka. Kasi dito, si Saint Thomas, no? Hindi siya naniniwala na muling nabuhay si Kristo. Ang tingin niya kay Kristo, baka multo lang. Kasi ang multo, pwede naman magpakita, di ba? May apparition, no? Ang tingin niya multo lang. So, hindi dito sinasabi ni Kristo na kagaya ng sinasabi ng mga iinsi na tignan mo ko, tao lang ako, hindi ako Diyos. Hindi. Ang usapan dito, kung si Kristo ba talaga ay tunay na nabuhay. So, tunay na nabuhay siya kasi pwede niya siyang hawakan. Di ba? Pero ang maganda rito, yung kanyang katawan, hindi na kayang pigilan ng mga material. Kaya niya magpakita anytime kung saan niya gusto at kung anong oras. At yun yung pruweba. Yan yung tinatawag, Uncle. Yan yung tinatawag na it is not bound by space and time. Glorified body. Actually, yung tanong na iyan, mga kapatid, no, dagdag ko lang. Actually, yan ang tanong talaga ni Mary Magdalene nung nawala yung katawan ni Panginoong Jesucristo, di ba? Sa Matthew 28 na hinahanap niya tapos nagpakita sa kanya yung mga anghel na akala niya tagalinis, no? At ang naging sagot sa kanya ng anghel sa 28:6, ito yung naging sagot sa kanya ng anghel, no? He is not here, for He is risen. As He said, come, see the place where the Lord lay. So, wala na talaga doon, no? So hindi pwedeng alikabok ang kanyang katawan kasi He is not here na nga for He is risen. So muling nabuhay na ang ating Panginoong Jesucristo at wala na siya doon sa libingan. Yeah. Kaya hindi maaari, mga kapatid, na maging alikabok ang kanyang katawan. Dahil kahit tingnan natin sa hula, hindi po makukurap ang kanyang katawan. Yun po ang nasa hula. Incorruptible yan. Yes. Tama yun.